Hindi pa siya nakaupo as president. Hindi pa siya naka-take out by July 1 as president. Ilang libo na ang nakapila sa police station para mag-surrender. That is the silent effect of President Duterte. Nakapila na mga adik ha, mga puser, nakapila na sa stasyon para mag-surrender. Hindi pa siya nag-take out ha, hindi pa siya naging presidente. That is the silent effect dahil magaling siya manakot ng tao. Dahil talagang sinabi ni Presidente Duterte, ang kanyang trabaho, protektahan ang mga inosenteng mga mamamayan. Wala siyang pakialam sa mga kriminal. Doon sila magkita-kita lahat sa impyerno. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita, no? At unahin na nga natin rito si Atty. Harry Roque, mga kababayan. Taong bayan ang nagwagi. Yan ang wika ni Atty. Harry Roque, no? Dito sa video na ito. Nananalasa ng tapang itong si Tatay Digong, no? Sa harap ng Senado na kung saan butatang-butata itong sina Hontivirus at De Lima, mga kababayan, at hindi na nga sila nakapalagpa. Tila'y pinagmukha na lamang silang katawa-tawa sa mga konklusyon, no, o statement na nilabas ni Tatay Digong. Dagdag pa rito na na-expose itong scripted na hearing na ginagawa ng Quadcom na siyang nilabas ni PNP Colonel Grialdo. Grabe naman talaga. Na paano ba yan, mga kababayan? Wala nang kwenta itong hearing ni Garma sapagkat alam na ng taong bayan na tinuturuang kumanta ng mga huwad na komite itong Garma, Guban at Espinosa. Pero bago ang lahat, mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga, mga kababayan, hindi rin maiwasang magsalita ni Senator Bato, no, patungkol sa nangyaring ang hearing sa mga Duterte. Na ngayon ay kitang-kita na pumapabor, no, at lalo pang lumalakas ang puwersa ng mga Duterte na siyang malaking impact dito sa midterm senatorial election. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Pag ganyan, mag-aarestuhan na, may baril yung kalaban at lumaban, maghahamon pa tayo o bigyan pa natin ng tsansa? Never, it cannot happen. At kung may time man tayo na gagawin yan, do you think gagawin ko yan? Police officer ako, may tsapa ako, I have sworn to serve and protect. So moving on from this topic, are you saying that in the end, because today you denied being a part of the supposed Davao Death Squad, you can't even confirm the existence of one when you were chief in Davao. 3, you said the president never commanded you, in other words, to do that. What was it then? Is it so what's going on? Ano to? Is it just Cywar? He uses words loosely. Ano to, sir? Ba't siya ganon? Alam mo, kung if you want to, gusto mong kunin yung effect ng kanyang kagalingan, magsaywar. Hindi pa siya nakaupo as president. Hindi pa siya naka-take out by July 1 as president. Ilang libo na ang nakapila sa police station para mag-surrender. That is the silent effect of President Duterte. Nakapila na mga adik ha, mga puser, nagkapila na sa stasyon para mag-surrender. Hindi pa siya nag-take out ha? Hindi pa siya naging presidente. That is the silent effect dahil magaling siya manakot ng tao. Correct. And yung sabi mo na I am instructing the police to encourage the criminals to fight it out para mamatay yung police, mamatay yung criminal, that is part of his cyber tactics. Kaya nga, nag-surrender ng marami. Pero kung sabihin mo na sinabihan ako? I can tell you frankly, never ako sinabihan na palabanin mo. Wala. Sa kanya, sinasabi lang niya yan sa media para to spread the message, to send the message down the spine of these criminals na mamamatay kayo kapag lumaban kayo sa police. Yun ang ganyan. Now, the message. Yeah, so we don't have enough time, but I wanted to ask you, Senator, you have 2 representatives from the Quadcom, Representative Abante and Representative Fernandez, who say that you and Senator Bongo should have inhibited. You should have inhibited, and they said this is a quote, both of you neither had the decency to inhibit yourselves. You acted as a senator suspect during the hearing.
What is your reaction to that? Number one, Karen, yung mga tao, hindi lang si Dan Fernandez, si Congressman Abante, yung mga tao na gustong mag-inhibit ako from the hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Ayaw lumabas ang katotohanan, gusto nila na ma-perpetuate kung ano man yung mga lies na pinupropagate doon sa Quadcom ay Tama. hindi madibang pagdating dito sa parallel investigation na ginagawa ng Senado. Kasi sigurado ko, I am 100% sure, lahat na mga nag-akusa sa akin dyan sa House of Representatives sa Quadcom, pagdating dito sa Senado, I can easily debunk them because I know the truth. I don't have to prepare for any interpolation because I know the truth can come out naturally. Hindi ako mag-prepare, hindi ako kagaya nila na mag-assign ng, ikaw, ito sabihin mo, ito yung i-confirm ito sinabi ni Garma na ganito. Kasi si Colonel Juan, ito rin ang i-confirm niya. Kasi lahat ng paragraph, may mga pangalan na ng pulis doon na nakasulat kung sinong mag-confirm nito dapat. So yan ang halatang scripted. Kung decency ang pag-uusapan natin, Karen, I think mawala ako ng decency kapag hindi ko ipaglaban ang katotohanan, kung hindi ko palabasin, kung ang pabahayaan ko na lang yung narrative ng mga convicted drug trafficker, yung taga-custom, yung drug lord na si Kero Espinosa, yung drug protector na si Mayor Mabilog na lumayas nung panahon ng drug war on drugs, at yung si Espinido na gumagawa ng mga kung ano-ano pinagsasabi niya sa Quad Committee. Kung hindi natin ma-counter yan, Karen, mawalan ako ng decency dahil hinayaan ko lang na ang publiko ay ma-mislead sa kasinungalingan. So that is decency for me. Kung gusto lang ng decency, dapat sila rin magpaka-decente rin sila. Na huwag lang pilitin, huwag nilang influence yung mga resource person nila na magsinungaling because that is a crime. Subornation of perjury yan. You are a congressman and you are So you believe they're influencing the resource persons to lie? But why would Colonel Garma? She was crying in the Quadcom, right? She told the story about a meeting before Duterte took office. She spoke of the reward system in detail. But magsisinungaling yun, sir? Panigurado na-force yun mga kababayan, no? Tinakot ng mga huwad na committee kung kaya't naiyak na lamang sa harap ng kamera. At syempre dahil kaligtasan niya ang kanyang iniisip, no? Kaligtasan ng kanyang pamilya, wala siyang magawa kundi sundin ang mga inuutos ng mga huwad na committee. Nakitang-kita naman mga kababayan na hindi dumalo, no? Itong si Garma at Espinosa sa Senate hearing ni Tatay Digong. So may tinatago talaga sila mga kababayan. Tanungin mo si Garma. What would be her motivation to lie? Of course, she wouldn't be lying. That's what she would say. But why? Why? Nakita mo nung una, hindi niya inaamin, di ba? But later on, umamin siya at umiiyak pa. So, hindi ba halata na under duress yung tao na nagsasabi doon sa Quadcom? Bakit iiyak ka kung totoo yung sinasabi mo? Bakit parang naiihi ka na natatai ka habang sinasabi mo yung affidavit mo? So ang pananaw nyo, pinilit siyang magsinungaling? Well, you cannot remove that from me. Iba yung paningin mo, iba yung paningin ko. Oh, so, but will she be called in the Senate? Yes. Okay, Tinawag na kasi pero hindi sumipot eh. Oh, invited siya, pero hindi siya sumipot. I don't know. Because what's troubling is, for example, Grijaldo, the police officer Grijaldo. In the Quadcom, sinabi niya, he confirmed a Garma statement of the reward money, right? He confirmed. Then when he reached the Senate, what was shocking was he had an affidavit, tas kinwento niya that Representative Abante and Representative Fernandez met with him, called him at sinabi, ito sabihin mo. Kaya nga, here comes an officer na hindi niya nasisikmura yung pangwawalang hiya sa pulis diyan sa Quadcom. Nagsabi siya na totoo kasi hindi niya makaya.
He's standing up for the PNP and for the truth. Kaya siya, What's nagsalita. difficult now is these resource persons, frankly, for the ordinary Filipino, these resource persons are both under oath in the Quadcom and in the Senate. So in other words, resource persons lie all the time. That's what I don't understand. They took an oath. They could be sued for perjury. Karen, klaruhin ko lang, did Colonel Grijaldo confirm yung Under statement oath. ni Garma under oath doon sa House? Yes, Sabi niya? yes, he did. Oo. Sinabi niya na I totoo asked yan, may Representative reward Abante. system. Sandali. Totoo ba sinabi niya na may reward system? He Sinabi confirmed. niya? Yes. Kinonfirm niya? Yes, and then when he went to the Senate, may affidavit siyang dala. Baka, hindi ko alam kung di pa kayo dumating nun, sir. Diba, binasa niya, sinabi niya, pinilit daw siya na sabihin yun. So, saan ka maniwala? Sige, maniwala ka sa congressman o sa pulis na naiipit. Yun lang ang sa akin. Tingnan lang ninyo kung let's look at it objectively. Siyempre, pagdating sa Quadcom, tikomang mga yan, no? May napupwer sa mga yan, pero dahil nga sa Senate hearing, walang ganyan, walang script na nangyayari, matapang sila na magsalita, mga kababayan, at sabihin ang katotohanan na nangyayari sa Quadcom. At saka yung mamang pulis na si Colonel Grijaldo, makikita mo na may integridad, may prinsipyo ito bilang kapulisan, at hindi nababayaran ang kanyang dangal. Okay. Yung Alright. pulis pa magreklamo kung walang ginawang ganyan sa kanya, magawa-gawa. Sino siya para gumawa ng ganyan? Umiiyak na nga yung tao dahil very powerful yung magkakalaban niya sa ginawa niyang correct. salaysay. Ilang congressman niya lahat magagalit sa kanya dahil pinalabas niya ngayon na yung ginagawa ng Quadcom na investigasyon ay walang kredibilidad dahil doon sa ginagawa sa kanya. So, maglakas loob kaya yung pulis niya kung hindi katotohanan yung sinasabi niya. Okay. All right. Now, Senator, I want to thank you for being on Head Start today, but I think we need to close. We don't have enough time, but what would you want to say before we go, sir, quickly? Maybe there's going to be another hearing, right? So there's going to be another hearing. You won't inhibit. What are you expecting in the next hearing? I hope na lahat ng mga inibitahan natin ay dadalo. Otherwise, kung hindi sila dadalo, ayaw nilang ma-debunk yung kanilang mga kasinungalingan na ginawa nila doon sa Quadcom. Ayun lang sa akin. Ayun lang sa akin. Habol ko lang naman dito sa katotohanan. Hindi ko kailangan ng papaboran nila ako. Basta papabor sila sa katotohanan. Yun lang sa akin, Karen. Mahirap yung mabubuhay tayo sa kasinungalingan. Ako, sabi ko nga, maliit pa ako. Yan palagi nasa isip ko yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, every lie that you say, magkakaroon ng dot yung puso mo. Gusto mo ba na sa dami ng lie na sinasabi mo, mapupuno ng dots at maging itim yung puso mo? So, hindi ko talagang kalimutan yung pangalan sa akin So, ng nanay. my last question, how will you let Garma appear? That would make a difference. She's under the custody of the House of Representatives, di ba? Dahil so kung may natitira pang interparliamentary courtesy between among the lower house and the Senate, kung nandyan pa yan, of course, we expect na i-deliver nila si Garma at si Leonardo doon sa hearing namin. Kung may Okay. natitirang interparliamentary courtesy, But the wala na. chairperson can ask for that. The Huh? chairperson, right? So is it Yes. Senator Coco Pimentel? He can ask. He can ask. Yeah. All right. Okay. So on that note, thank you so much for joining me today, Senator Ronald Bato. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga na revelasyon ni Senator Bato, no? Na ngayon dumako naman tayo dito kay Attorney Harry Roque. Na ngayon dumako naman tayo dito kay Attorney Harry Roque na matapang niya ding binututa itong sina Hontivirus at De Lima. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Talagang hindi naman tayo po pwedeng hindi mag-spokes hour matapos yung testimonya ng ating Presidente Duterte kahapon dyan sa Senado. Well, una-una po, no, I am sure yung mga Hontivirus sa ating lipunan talagang handang-handa na mapahiya ang Presidente doon sa ginawang pagdinig sa Senado.
Pati po si Senator Coco Pimentel, bagamat siya ay naging Senate President nung naging presidente si PRRD, alam naman natin, meron din yung sama ng loob, no, dahil nga sa PDP laban. So siguro akala nila, sa wakas, no, mapipin down nila ang ating presidente. Pero hindi po nangyari yon. Ano ba sa tingin ko mga nangyari? Unang-una, ang biggest loser dito, si Leila De Lima. Bakit? Naku po, napakagaling po ng pagtatanong ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yan din po ang aking sentimiento laban kay Leila De Lima. Bakit ang ingay-ingay niya sa human rights? Dalawang pagkakataon ang binigay sa kanya para mawasto ang ating criminal justice system. Unang-una, yung siya ay chair ng Commission on Human Rights at yung pangalawa ay yung siya ay naging Department of Justice Secretary. Correct. Tandaan niyo po ang Leila De Lima, napakatagal ng panunungkulan. Yan po ay panahon pa ni PGMA at panahon ni Noynoy Aquino. So doon sa napakahabang panahon na binigay sa kanya ng Panginoon, po pwede niyang naayos ang ating criminal justice system. Pero tama po si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, ngawa lang siya ng ngawa tungkol doon sa Davao Death Squad, pero doon sa halos 12 taon na siya nanungkulan, wala naman nangyari sa kahit anong pagngangawa niya laban kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? So talagang I agree with Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na talagang yung kabiguan ni Leila De Lima na makasuhan si Rodrigo Roa Duterte nung panahon na siya ay mayor pa at bago pa naging presidente is sheer incompetence. Saludo ako kay Jinggoy Estrada. Hindi po abogado yan, pero sentido común. Commission on Human Rights ka, chairman, tapos ikaw ay Secretary of Department of Justice, hindi mo nagawa na kasuhan yung mga nasa likod ng Davao Death Squad na sinasabi mo? Well, ang pangalawang loser syempre, si Ontivirus. Okay, bakit siya naging loser? Well, unang-una, naging malinaw sa mata ng lahat na merong portable utak si Risa Ontivirus. Bakit? Wala naman siya sinasabi na hindi niya binabasa eh. Meron siyang staff na nasa likuran niya, nag-aral po yan sa UP College of Law, at lahat ng tanong niya, lahat ng mga sasabihin niya, ibinibigay sa kanya. Sige nga, tanggalin natin yung naging estudyante namin sa UP College of Law na abogada, tignan natin kung may mangangawa pa yung Risa Ontivirus. Wala pong mangangawa yan. Pangalawa, bukod pa doon sa malinaw na wala naman siyang sinasabi na hindi binabasa, hindi siya nagtagumpay na palabasin na kriminal ang Rodrigo Roa Duterte. On the contrary, habang dinidiin niya si Rodrigo Roa Duterte, abay naninindigan si Rodrigo Roa Duterte, wala akong pinagsisisihan. Uulitin ko muli yan kung ako'y mabibigyan uli ng pagkakataon. Bakit? Dahil obligasyon ng presidente na protektahan ang buhay ng mga inosenteng mga sibilyan at hindi ang mga kriminal. At paulit-ulit siya. Hindi siya nagpatrap na yung tanong niya na ina-assume mo ba yung responsibility sa pagkamatay ni Kian? Abay, sinabi nga ni Presidente, may pagkakaiba doon sa pulisiya na all-out war laban sa droga. Pero alam ng mga pulis, dahil meron namang mga operations manual, na dapat yung kanilang gagawin sang-ayon sa batas. Paano naman niya maitatrap ang isang naging piskal doon sa usaping legal? Ang ginagawa niya, may portable utak nga siya. Kung malayong nagbibigay sa kanya ng mga sasabihin, wala siyang masasabi. So paano niya maitatrap? Paano niya makaka-elicit ng isang confession or admission galing sa isang dating piskal? Yan yung buhay niya. Araw-araw. Nung napakatagal din ng panahon na siya ay naging piskal. At syempre naman, napakatagal na rin niya nanunungkulan bilang isang mayor at presidente. So alam niya talaga ang batas. So nagmukhang kawawa lang si Ontivirus para Correct, no mga kababayan. Winika pa ni Tatay Digong na hindi kasi naranasan mamahala ni Hontivirus kaya ganyan siya magsalita. No? Natotoo nga naman na kung ikaw ang nasa kinalalagyan ni Tatay Digong na maging presidente at kita mo na talamak ang karahasan, ang droga sa iyong kinasasakupan, anong gagawin mo? Hahayaan mo na mapahamak ang mga inosenteng mamamayan? O ikaw na mismo ang gagawa ng paraan mapuksa ang mga Addictus Benedictus na naghahari sa mga bawat sulok ng daan. Doon pa lamang supalpal na itong si Risa Ontiveros. Wala siyang iyak ng iyak pero wala siyang nakuha Presidente Duterte. Pero ang nagogi, una-una ang hanay ng pulis
at ng ating militar dahil paulit-ulit sinabi ni Presidente, naaawa ako sa pulis at sa militar. Huwag niyong ipitin yan mga yan. Ako ang gumawa ng pulisiya na all-out war laban sa droga. At kung sila ay tinupad yang kanilang tungkulin sang-ayon sa batas, ako lang ang mananagot. O bakit naging winner ang pulis at kasundaluhan? Kasi nga iniipit sila ng WAD committee. Ang sabi ng iba, hindi na raw WAD committee, TUWAD committee. At syempre, isa ring loser yung TUWAD committee dahil lumabas na sa kanilang kagustuhan na sirain ng mga Duterte, abay pilit pala nilang pinagsisinungaling under oath ang testigo. Gaya nung sinabi nung Colonel Grijaldo ba yun, na sinasabi na i-confirm mo lang na merong reward scheme para pumatay na itinanggi naman ni Presidente Duterte. Bakit nga naman siya mamimigay ng reward? Trabaho nila yun. Bakit ka magbibigay ng reward sa paggagawa ng trabaho? So, yan po ay pinasinungalingan ni Presidente. Ang biggest winner, ang taong bayan. Bakit? Dahil talagang sinabi ni Presidente Duterte, ang kanyang trabaho, protektahan ang mga inosenteng mga mamamayan. Wala siyang pakialam sa mga kriminal. Doon sila magkita-kita lahat sa impyerno. Alam mo, pinaka-favorite ko doon? Akala ni Antivirus, maiinsulto niya si Presidente. Sinabi niya kasi bastos at walang hiya ang pananalita ni Presidente. Alam mo, tuntua ako dun sagot ni PRRD. Pasensya na kayo. Talagang bastos ako at walang hiya. Kaya ako naging presidente. Kaya tignan natin na baka naman si Madam Riza Ontiveros pag naging bastos at naging walang hiya, maging presidente rin. At alam naman natin na talagang laway na walay siya. Naglalaway talaga siya para mahalal pa sa mas mataas na posisyon. No? Tignan natin kung may mangyari dyan. So ano nangyari kay De Lima? Wala. Yung shell joke no, walang pumansin. Napahiya pa. Ang galing ng General Gamboa. Yung pagpipilitan ni joke no na yan. Alam niyo, si Chel Jokno ay patunay na hindi bali palibasa anak ka ng ama mo. Ganun kang kagaling. Walang binatbat kay Gamboa. O, di ba? Agree naman kayo? O, yung pinagpipilitan niya na yung galing daw sa PNP hierarchy na ang term na neutralize ay patayin. O, ayun, pinakita ni Gamboa, hindi yan totoo. Dahil ang neutralize, hindi yan automatically ibig sabihin patayin. Ang neutralize is neutralize. Common meaning, tanggalan ng lakas, hindi naman yan para patayin. At siyempre, dahil nalinaw yan nung General Gamboa ba yun? Napakagaling talagang Gamboa na yun. No? Ayun, pati yung mga conclusions ng TUWAD Committee, baliwala. Well, alam niyo nagpapatunay na si Presidente Duterte minahal ang taong bayan dahil buo ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Ikulong nyo na siya kung kinakailangan. Pero hindi siya humihingi ng patawad dahil sa ginawa niya. Ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng mga tahimik na mga komunidad at talagang sinupil ang mga salot sa ating bayan. Kaya naman hanggang ngayon, pinakamamahal na pa rin na presidente si Rodrigo Roa Duterte. TUWAD Committee, humanda na kayo at lulusubin kayo ng bagyong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Mayor. At dahil ako naman po nabigyan ng Panginoon na maglingkod sa inyong administrasyon, kinagagalak ko po na pinagsilbihan ko hindi lang po ang inyong administrasyon, kundi ang sambayan ng Pilipinas. Malaki po ang utang ng loob ng sambayanan sa inyo, Tatay Kiko. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.